Sinisisi nga ng taong bayan ngayon si Senator Amy sapagkat pinahamak nga raw talaga nito ang ating bansa. Dahil sa pangungonsinti nito si kanyang kapatid na si PBBM ay hindi na nga natin alam kung saan napapatungo ang bayan natin. At dahil na nga rito sa pamamalakad at pakikialam ng mga tambaluslos at pulpolitiko na nakaaligid sa Pangulo. Kaya nararapat nga lang raw na bumawi at magsalita na si Senator Amy para tuluyan na nga mapatasik ang weak leader ng palasyo sapagkat ang bayan nga naman natin ang nahihirapan. Katanungan nga ng mga netizens, bakit nga raw ba kasi pinagtatakpan ni Senator Amy Marcos si PBBM sa pagiging allegedly narcissist ito sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte? Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Okay, pag-usapan natin ngayon ang pasabog ni Madam Marlica, yung allegedly ang presidente kasama sa narco-list ni PRRD noong 2017. Para sa akin, of all pasabog ni Fair Lady Marlica, ito na yung pinakamatindi. So, tinignan ko yung kanya. Sa isang araw, 250,000 views na ang kanya. Ito na yung pinaka widely viewed na vlog ni Madam Marlica. Isang araw lang, 250,000. Tapos, ano pa? Hinighlight ng iba't ibang vloggers. Katulad sa akin, din halos lahat na makabayan o yung may pagmamahal sa bansa. Kinontent nila yan. So, millions of Filipinos na ang nakapanood o nakaalam, nakarinig tungkol nito. So, ang tanong ngayon, dahil sabihin natin, allegation pa lang ito. Dahil report allegation. May sagot na ba ang palasyo? Sumagot na ba si Senator Amy? Kasi involved si Senator Amy. Dahil siya yung lumuhod kay PRRD. Okay, dito muna tayo sa palasyo. Sasagutin ba nila ito? I doubt so. Kasi ganyan na lang ang approach ng palasyo. Basta pasabog ni Marlica, tahimik. Mabuti pa nga yung Department of Justice sumagot Anong sagot nila? Yung pasabog ni Madam Marlica na nakaratay si Secretary Boying sa hospital for 3 weeks now. Sumagot, fake news. So, at least may sagot. Yan ang maganda, may sagot. Kaya lang, ang next question dyan, fake news, nasaan ang proof of life? Kung talagang fake news, yung sinasabi ni Madam Marlica na nakaratay sa hospital sa St. Luke, si Boying, mag 3 weeks na. Ang challenge ni Marlica kay Attorney Clavano ba yun? Yung spokesman ng DOJ? Magpakita kayo ng picture o video na si Boying, buhay na buhay, nandyan sa opisina, nasa bahay ba, o nasa Malacanang. Anyway, basta parang taong bayan, kalmante na. Kasi, Secretary of Justice is a national figure. Karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ano ba talagang totoo. Kaya itong gobyernong ito, masyadong secretive. Hindi ko na mapagkatiwalaan. So yun, at least sagot. Ang palasyo naman, wala, kibit balikat lang. Wala silang sinasagot. Ang ginagawa lang nila, naghahanap ng mga vloggers nga itapat kay Marlica.
Sino ba yun? Rendon Labador? Hindi ko pa, no? Para, hindi ako interested. Yung mga, bata pa eh. Tapos, inofferan daw ng, ito, nakikita ko lang sa mga vlog, sa thumbnail, sa title. 14 million pesos, I don't know, per year ba yun, per month ba yun, para itapat kay Marlica. Ang tanong, meron bang matinong vlogger na itatapat mo kay Maharlika at didepensahan si PBBM at saka si First Lady Lisa? Wala akong makita eh. Ako, kahit offeran nila ako ng 20 million pesos, yeah. Depensahan ko si PBBM, First Lady Lisa, at ako ang katapat ni Maharlika, hindi ko tatanggapin. Dahil ang hirap mong tapatan yung katotohanan. Katotohanan yung, I'm sorry, opinion ko lang yun. Noong una, langanin ako kay Maharlika. Grabing mga birada nung una. But later on, nakita ko. Diba? There is something sa puso, sa pananalita ni Madam Maharlika. Kaya ako, talagang saludong-saludo ako sa kanya. Kahit nag-iisa lang ang vlogger na maiwan sa Pilipinas, basta si Maharlika. Pantapat. Coach Jarrett, sino pa yung mga pipitsugin. Kasi, liwanag at dilim. Paglabanin mo ang liwanag at dilim, what will happen? Dilim mo na, madilim. Pag, example, kwarto, napakadilim. Yan, nag-aari ang dilim. Tapos, pag switch na yung, bombilya, anong mangyari sa dilim? Automatic mawawala. Ganyan yan. Ang katotohanan, ang liwanag, nandyan kay Maharlika. At of course, kami namang mga kampon, kulto ni Maharlika, at least, ini-expound lang namin ang liwanag na nakukuha namin sa kanya. Kaya yan ang nangyari sa narco-list na yan. Pang 3 days na ba ito, yun pa rin ang topic. Daming vloggers na, no? So, Malacanang, sumagot, I think never. Kibit balikat lang yan. Pabayaan lang nilang mag-die down ng issue. Sige, that's the response. Okay lang. Punta tayo kay Senator Amy. Dito ngayon. Kasi Dawit ang pangalan niya eh. Yung mga nababasa kong vlogs, comments. Kasalanan pala ni Senator Amy. Alam niya yung kapatid niya na may issue sa pulboronic. Bakit pa niya tinampan niya, sinuporta na magkandidato? Ganon yung Ganon yung nababasa kong comments. And I agree. Kung totoo yung report ng Puting Ahas na pinagbigyan ni PRRD si Senator Amy with the condition na okay, irindahan mo o control mo, turuan mo yung kapatid mo na harapin ang problema sa buhay. Wow! Kung totoo yun, lalo akong mapahanga kay PRRD. Kasi nagbibigay siya ng second chance. Pinagbigyan niya. So, mabait. Yan ang balanse. May halong bait at tapang. Sige. Hindi ko siya babanggitin. Tanggalin ko sa listahan. But, mo siya. Turuan mo siya. Para harapin ang mga problema sa buhay. Kasi ang problema ni BBM noon, yung pagkatalo. Hindi niya matanggap-tanggap yung pagkatalo. Kaya, libangan niya, yun na yun. Para makalimot. So nagtagumpay ba si Senator Amy? Siguro, noon na. Kailan, nung nanalo, tuloy pa rin yung ganun. Kaya, kakapagtaka, 2 zona na ng Pangulo, wala man lang siyang binabanggit sa zona tungkol sa pulbusin ng mga drug lord. Wala. Ang kanya lang, bloodless. Binaliktad niya yung kay PRRD, takot makasuhan eh. Bloodless campaign. Bloodless.
Ano ngayon, bumabalik na naman ang droga. Kakasayang eh. Everywhere. Kung saan ako mamasyal sa mga kaibigan ko dito sa Mindanao, yung mga liblib na ano, sir, bumalik na naman ang droga. Oh, inamin mismo ni Secretary Boying 2 months ago. Yung datingan ng mga tuni-tuniladang drugs galing Mexico, galing Thailand. Sabi ni Secretary Boying, napasukan na tayo ng international syndicate. Bakit? Lumuwag eh. Wala na yung kinakatakutan. Lalo na ngayon, ni-release na naman si Dilima. Baka mamaya maging Secretary of Justice pa si Dilima kung anong mangyari kay Secretary Boying. Wala na. Kawawa ang ating bansa. Anyway, Senator Jaime, Dawit ang pangalan mo dito. Kung marinig mo si Marlica, sabi niya, binibigyan ka niya ng last chance. Ultimatum, magsalita ka, Manang Jaime, sabi niya. Next year daw, pag open ng session sa Congress, yan ang ultimatum. Pag hindi ka magsalita, pag hindi confirm or deny tungkol na narcolis na ito, nako, yan na. Magkapatid na ang bubuljakin ni Buljak Queen. Di, pag binuljak na ni Marlica si Manang Jaime, talagang kaming mga followers niya, susunod na rin kami. So ako, okay ba, let's give Manang Jaime a chance kasi mahirap yung pinagdadaanan niya. Naiipit siya. Kapatid o yung bayan. Ano ang uunahin niya? Yun na. Is it blood thicker than water or bayan is thicker than blood? So, good luck, Manang Jaime. Sana magsalita kayo. Sagutin niyo itong aligasyon na ito dahil napakagrabe. Barin mo yan. Tahan ng mga Leader Marcos mo, sa tambalang Marcos Romualdez. Pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo, mga digs, demonyo mga Duterte, digong niyo. Sabi ko, saan nanggagaling yung galit niyo? Sa mga Duterte. Ano ba pinagsasabi nito ni Orestes Ogako? Ano ba ibig mo sabihin na babanata mo na diretso? Nakakaliwa pa ba ako? Ganito pa ba ako? Nakatabingi pa ba ako bumanat? O binabanata ko, nakatabingi ako. Babanata mo diretso? Ano ba diretso? Ganun? O yan, nakadiretso na po akong bumabana. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Actual nating naranasan kung paano po tayo pamunuan ng mga Marcos. Alam niyo po yung napaka-upbeat ng mood nyo, yung mga kanta po ng bagong silang, bagong buhay. Nakaka-uplift po ng damdamin, sabay makikita mo na naghari-harian si Tambi, no? Bumabalik po talaga yung mga nabuhay nung panahon na yan, yung mga tao na. Yung mga kwento na Romualdez din po, yung nagpasama sa naunang Marcos, no? Yung naunang Marcos, yung tatay, Romualdez, at tatay rin yata nitong si Tambi, kaya talagang hindi maputol-putol eh. Isa po tayo, instrumento, di ba? Kahit na po sa maliit nating paraan, no? Alam po natin yung mga marami po na mga Duterte supporters ay sumuporta po rito sa unit team na to, no? Pero yun na nga, masakit mang sabihin na naging instrumento tayo, no? Minsan gusto ko rin si BP Sara eh. Kasi kung tumakbo ka lang sana, hindi sana nagkaganito, no? Wala po tayong aasahan.
sa mga susunod pong pangyayari. Nakita niyo naman po kung alam niyo yung yung wala po silang remorse, hindi po sila kakikitaan na pagkilala na may mali silang ginagawa, no? Yun yung minsan pag naisip mo kung si BP Sara nakinig ka lang sa tatay mo, no? Kung si BP Sara nakinig ka lang sa mamamayang Pilipino na nananawagan sa iyo na ran Sara ran, kahit po mahigpit siguro ang laban at nanalo ka. O kahit natalo ka na, pagpalagay na natin, at least wala tayong aasahan, di po ba? Kung natalo, alimbawa po, pinaglaban natin eto hindi po ako mahilig kung what if kaya lang Pasko naman Halimbawa po, no, nakipaglaban tayo, siyempre bakbakan yan sa dami ng pera ng kalaban, no? Sumuporta tayo, nangampanya tayo kay Sara Duterte, very close ang laban. Alam ko, very close talaga di ba? 32 million versus 31 million, no? It's either of the two mananalo. Kahit nga po manalo tayo, hindi pa rin masakit Alam nyo kung bakit? Kasi alam natin, binigay natin ang lahat Pero tayo ngayon, nanalo. Kasama kami sa nagpanalo. Kahit i-deny nila, putya, parang, alam nyo, dilaw na dilaw po yung utak no? Dinideny na nila ngayon lahat ng existence ng Duterte. Dinideny na nila ngayon yung papel ng mga Duterte sa pagkakahalal. Parang pagpakikinggan mo yung mga vlogger na mga yan, akala mo si Marcos talaga, putya. Marcos lang yan nagdalag dyan sa mga Duterte. Putya, akala mo, totoo pinaka-popular na pangulo, pinaka-maraming nagawa. Anyway, no more. No, last nyo na to. Ako, ang mga Pilipino, pag umulit pa po tayo sa mga Marcos o sa susuportahan ng mga Marcos sa tambalang Marcos Romualdez, pag tayo umulit pa, talagang wala tayong karapatang maging bansa. Alam niyo po yun? Hindi ko po alam kung ano po yung no? Kung too early. Grabe. Walang pakundangan. Alam niyo yun? Yung walang pagkukunwari kunwari, bati namin kayo Walang kunwarian. Panalo, alam niyo po yung ginawa, lalo na yung mga vlogger. Durugin yung mga Duterte na yan. Kami na lang, amin na kapangyarihan. Alam niyo yung pagpapakabait, pagpapaka-humble nila sa mga Duterte. Nagmamano pa sa mga Duterte. Real talk po, di ba? Ang ganda ng visuals. Nagmamano kay Digong, may nagmano pa kay Sara Duterte. Akala mo talagang yung mga Marcos, talagang kala mo, putya, ayos to. Tuloy-tuloy ang natin. Tuloy-tuloy ang pag-unlad mula kay Pangulong Duterte papunta kay Pangulong Marcos. Siyempre, biruin nyo naman, napakagalang nila. May nagmamano-mano pa. Alam niyo mga visuals na gano'n na minamanuhan nyo na parang putya, isang buwan pa lang yata. Talagang yung mga alam mo yung nagtempi ng napakatagal na panahon yung mga dragon na na mga vlogger. Isang buwan pa lang yata gusto ng sunog. Magbuga ng apoy. Gusto na sunugin yung lahat ng mga ugnayan sa mga Duterte. Natatakanta talaga ako. Kapapanalo pa lang natin. Talagang Maldigs, demonyo mga Duterte, digong. Puta, sabi ko, saan nanggagaling yung galit nyo? Sa mga Duterte. Yung pala gusto lang pala nilang, ang gusto pala talaga nila mga maging
kapartner, no? Ang gusto pala talaga nila maging kapartner, yung mga Dilawan, etong mga sila Franz Castro, no? Ano ba pinagsasabi nito ni Orestes Ogako? Ano ba ibig mo sabihin na babanata mo na diretso? Nakakaliwa pa ba ako? Ganito pa ba ako? Nakatabingi pa ba ako bumanat? O binabanata ko, nakatabingi ako. Ano, babanata mo diretso? Ano ba diretso? Ganun? O yan, nakadiretso na po akong bumabanat. Putang. Nanggigigil na nga ako. Sasabihin niyo pa diretso mo ng babanata. Ano po ba diretsong babanatan? Liko-liko ba akong bumanat ngayon? Paskong Pasko, puta. Alam niyo yun, yung gigil na gigil kagad sila, ramdam mo eh. Ako naroon ako eh. Pinagtatanggol ko, lagi kong sinasabi noon, kasi, siyempre, galit din to mga Duterte supporter, no? Nakikita nila. Ako, bulag ako eh. Focus talaga ako, unity team. Dito tayo kay Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, sa totoo lang po, diba, nangangaral pa ako, okay yung mga Marcos, mga Marcos supporters, makinig lang kasi kayo sa mga Marcos. Wala rin pala. Puta, kahit pakinggan mo rin pala. Ganito po ang mga Marcos kung makinig kayo. Pag itutuloy namin ang mga ginawa ni Pangulong Duterte, hindi namin papapasukin ang ICC. Tuloy ang NTF-ELCAC. Lahat puta. Ikaw naman Duterte, ko sa mga Duterte, talagang sampalataya ko, puta, okay to. Siya lang nagsasabi na hindi papapasukin ng ICC. Siya lang nagsasabi. Eto, hindi ko po alam kung ano yung ibig niyo sabihin hindi pa direkta. Nakatabingi pa ba ako? Tabingi. Diretso ko na raw sa bagong taon. Pataw. Meron palang ataking tabingi at diretso. Direktang atake. Hindi pa ba direkta to? Bilib na't bilib talaga ako, sabi ko. Badong Aratiles nonsense. Bet ka narito. Naaawa naman ako sa iyo, Messis. Bakit ka narito kung nonsense pala ako? Buti nga sa inyo, kita nyo, buti nga raw sa atin, no? Papasok dito, taasa rin pa tayo, no? Yan po, ganyan po ang mga tamba Marcos. Tambalang tambaluslos at Marcos. No? Hindi ka manghihinayang na ibasura eh. Yung suporta mo, walang panghihinayang. Boss Baz, ang tagal mong pinagtanggol yan eh. Hindi ako manghihinayang. Hindi ako nanghihinayang. Natutuwa po ako na yan ay ginawa nila ngayon. Palang maaga pa. Alam niyo yun? Miss Eddie, thank you very much po sa 500 pesos. Merry Christmas po, Boss Buds. At sa lahat ng mga kakulto. So ano po tayo ngayon? Relax lang po tayo, no? Mag-relax po tayo ngayon. Mag-Noche Buena tayo kasama ng pamilya. Yung wala pong mga kasamang pamilya mamaya, gusto nyong may kasamang mag-Noche Buena, no? Ilalive ko po yung Noche Buena namin ng aming pamilya sa Pindot na TV. Doon po. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po. Huwag tayong papayag, lalong-lalo na dun sa mga hinihiling nilang pagbabago sa saligang batas dahil kakailanganin ng mga pagbabagong ito ang ating pagsasang-ayon. Ang pagsasang-ayon na yan ay magagawa sa plebisito. Now, assuming yan po ang gagawin nila. Kung matuloy ang impeachment at maging successful ito, mababakante ang pwesto ng vice-presidente. Kapag bakante ang pwesto ng vice-presidente, ang ating Pangulo ang siyang magtatalaga kung sino ang papalit. At pipili lang siya either from Congress or the Senate. O nakikita niyo na kung saan pumupunta ito.
So mayroong double vetting na tayo on the possibility that changes to the Constitution will be proposed via People's Initiative. So medyo ano yung source na ito. Medyo credible naman po ang source na ito. Bago natin ituloy ang pahayag ni Attorney Trixie Cruz Angeles, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang feeling of dissatisfaction na nararamdaman natin, tayong mga nandito, ay hindi po mawawala kaagad. May mga tao